morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, update ko lang kayo dito sa propagation natin ng seto. So, meron akong nakita dito nung nakaraan na nabubulok na yung leaf. Kaya sabi ko hindi na siguro ito tutuloy. Pero ngayon, bumisita ako ngayon at nakita ko yun. Meron na siyang plantlets. So, kahit pala medyo nabubulok yung leaf, no, ay may chance pa rin pala na mabuhay. Yung pagkabulok niya po dun sa bandang kung saan siya nakakabit sa mother plant dati. So bandang gitna yung nabubulok na parte. So sabi ko, parang imposible na unless siguro i-cut ko yun tapos magkaroon ulit ng fresh edge, no, na walang pagkabulok. Pero siguro nakatulong rin yung hindi masyadong basa yung aking medium dahil ito ay hindi naka-water tray. Yun lang siya. At dinidiligan ko lang to every morning. Yun, tumuloy na. At ito na yung iba pang mga seto na ating mga napalaki, no? From ilang mga propagation na lang to no? Naparami pa natin, no? Tapos nabawasan pa to ng 3 nung may bumili nga. At mamaya ipopropagate ko to. Pero hindi ko na i-video. Update ko na lang kayo dun sa mga propagation. Since marami-rami na rin naman tayong propagation video na ginawa. At ito pala, update dito sa propagation natin na agnata. Yan. So, wala pa rin masyadong changes. Pero, pansin nyo yung mga leaf. Kapag nagpo-propagate kayo, ay dapat yung makita nyo na hindi nagpa-brown. Kasi pagka nag-brown niya o ng itim, mababa yung chance. Siguro mas medyo sinerte lang tayo dun sa taas na yan. Nakuha sa sa prayer nga. So ito naman yung mga bagong dating na mga ping. At hindi rin ako nakapagpigil at pinropagate ko na. So pingi ko lang Marciano. May nabulok na dyan na 2 leaf. Ito. Yan. Tsaka ito. Kasi kabubukas ko lang. Pinropagate ko agad. So siguro may mga mag-strike dito ilan. Pero hindi ko asahan na lahat. Kasi medyo malambot na yung mga leaf na yan yung iba. So tinira ko na lang yung healthy crown. Which is etong nakikita nyo sa gitna. Ayan. So matataka kayo bakit may mga itim-itim yung medium natin. Pit moss po yan. Nandyan po nakatanim yan nung aking na-receive. Kaya ang ginawa ko, tinransfer ko dito, nahulog yung ibang parte ng pit moss. So, hindi ko na tinanggal. Tap watering lang ng wagas para mawash yung mga pit moss na kasama. Kasi hindi lahat ng pit moss, kahit sa mga kilala mo pang seller, goods pa, no? Kasi mataas rin yung minerals. Kaya ayun, tinidiligan ko talaga. At ayun rin yung aking mga advice dun sa mga iba kong mga kinakausap, no? Lalo na sa Shopee. Nataas kasi minsan, kaya napakahalaga yung top watering nga. So ito rin yung isa na excited talaga ako ma-receive to Scarlet Knight. Hindi naman nalata dahil pinropagate ko na rin agad. Ayan. So hindi ko naman siya kinalbo ng kalbong-kalbo. No, pero at least makapag-propagate tayo ng mga ilang piraso dyan. Maliit lang yan. At pinropagate ko agad. Ayan. So ito naman yung update sa El Mirador. Ayan. So marami-rami itong El Mirador kasi isa lang ang binili ko. Medyo dinagdagan niya na pa ng isa, tapos may maliliit pang planted sa gilid. Kaya ayun, ang ending pinropagate ko na lahat. Ito yung pinaka main plant niya, no. Marami ang kasama na na dormant leaf, no, kaya hindi ko na, parang gimeya nga rin tawag dyan So yan, tinanim ko na rin kasi pwede mo na rin namang i-propagate yan using dormant leaves or gimeya. Tapos ito pang isa, ito Florian to, Pinicola Florian. Ayan, na-propagate ko na rin siya. Hindi rin ganun karami, pero yun, propagation rin ng bagsak. Tapos yung gypsy cola natin, hindi ko pa nilalabas ulit. Pero nung sinilip ko nung kanina,
medyo nag-improve na yung size niya kumpara dun sa na-receive natin to na size. Tatawa ako kasi maliit talaga to eh. Pero nag-improve na kahit pa paano. Labas natin. Ingatan ko lang kasi talagang nag-iisa na lang to eh. Yan o. Lumaki na yan, nasa lagay na yan. Kasing liit yan dati ng bulaklak. Bulaklak ng santol ba yan? Tama ba yan? Yan, kung may mga santol kayo na bunga dyan o puno, pagka nagbubulaklak yun, nahuhulog yung mga flowers nun, di ba? So, kanyang kaliliit. Ewan ko kung santol or mangga. Basta, ganun kaliit. Yan, so mas maliit pa yan sa, parang kasing laki lang ng perlite nung dumating yan sa akin. May video ko yata nun or picture. Hindi ko lang alam kung na-upload ko, pero maliit. Ito siguro, ang size niya ngayon ay dumoble na. Kasi humaba na yung ibang mga leaf niya. Ayan, so pagka medyo kumapal-kapal na yan, propagation rin ang bagsak na ito. No, may nakita kasi akong post nung nakaraan sa international group. Meron siyang 2 tray ng gypsy cola. Ang ganda tingnan talaga. Naka-ano siya eh, naka parang bag setup. Siguro kung nakita nyo na rin yun, alam nyo na yung sinasabi ko. Halo-halo yung gypsy cola doon na yung iba dormant, yung iba hindi. Kasi iba't ibang size. So balik na natin siya. Kinikip ko siya kasama ng mga Nepenthes cuttings ko. So ibig sabihin medyo humid. Yan o, or less yung hangin. So yung itong mga propagation ko naman ng cuttings, yan, okay na rin yan. May mga nadali rin pero marami rin namang nabuhay. Lakas ng hangin dito ngayon sa amin. Tapos malamig tapos sobrang dry. As in, dry na dry. So, tanggalin ko lang itong mga dahon-dahon. Kaninang umaga, nagtanim ako ng... Lahat ng seeds pala hindi na available sa Shopee natin. Tinanim ko na po lahat ng mga seeds. So, yung ko na kasi patagalin. Unang-una, wala na rin masyadong pumapansin ng seeds. Siguro masyado na saturated yung market natin ngayon ng mga Nepenthes seeds. So, naisip ko, why not itanim ko na lang para mataas rin yung chance na mag-germinate, no? Ito nga, yung campanulata natin. Diba? Nagmumukha ng algae sa dami. At alam nyo ba kanina, binudbud ang kuli yan. So, 2 batch to ng campanulata. So, almost a month or 1 buwan nga talaga yung pagitan ng campanulata. So, hindi naman siguro ganun kalaki yung difference ng size nila. Ayan, meron rin tayong mga gimea na tinanim dito. Ayan, tapos mag-harvest rin tayo. Meron na tayong mini Drosera. Ano naman tawag doon? Basta yung mga mini Drosera na talaga ang liliit, no? Pero makukulay, magaganda sila pag sama-sama. Hindi pa yan malaki ah. So meron na akong pinapaarawan doon na green and red. Maganda yan pagka parami natin. Tapos mag-out rin tayo. Marami na rin nagtitinda niyan dati. Ngayon lang wala akong masyadong makita. Baka naglaylo na sila. So ayan. So pa ba? Ito pala. Ito. Magandang update to. Date natin sa Pingicula. Ito muna. Agnata X Potosiensis. Oops. Ayoko matao yung natapon yung tubig. Hindi ko tinatapon yung tubig kasi nga titipid na nga ako sa tubig ngayon eh. So ang dami nang nag-strike eh, no? Natunaw na yung mga dahon. Tapos nag-germinate na yung iba. Ayan, ang dami na. So ayan o, ito. Pagka naka-abuelo na yung halaman, namamatay na rin yung leaf. Kasi parang kinukuha niya na yung energy ng leaf na yan eh. Tapos yan, meron ng bago. Kaya maganda rin talaga pagka medyo healthy yung leaf na nilagay mo. Nakakabelo talaga yung plants ng germination. So yan, ang dami na yan. Ito, laki agad oh. Nakakatawa nga mag-propagate talaga ng ping eh.
Pagka naka-recover na naman yung pinropagate natin, magpo-propagate na naman tayo hanggat mapuno yan, diba? So balik na natin to. Ay, pakita ko pala sa inyo yung cyclosecta na propagation natin last time. Ay eto na, from 2 plants. Ayan, tingnan nyo na kung kamusta na sila. Ayan na, meron na dito. Pinakain ko na nga nung mga, may mga bee kasi na namatay doon. Ganun sila pagka bagong transfer ng lugar, ang daming namamatay. So kinuha ko, sayang. So pinakain ko na lang. So ito, hindi ko lang kung hindi yata successful tong propagation ko na to. Ay, may successful. Tingnan nyo ilan. Buti na lang hindi ko diniinan ng husto. Nandun sa ibang lugar tumubo. Ayan. Ayan o. Diba? Kita nyo ba yan? Ito, nandyan o. Ayun o, diba? Kaisa na tayo dyan. Tapos meron pang iba. Pero hindi ko na ibubungkal. Ayan, ito pala. Meron din. Ayan. So, ayan, marami-rami na itong cyclosecta natin. So, mag-out na tayo na ito pagka lumaki-laki pa. Ayan, dami, halos lahat successful yung propagation natin. Ayan, ang gusto ko talaga yan itong mga pingicula eh. Easy to grow and propagate. Kumbaga, take advantage natin na madali mag-propagate dito sa lugar natin. Para ma-share din natin yung mga variety ng pings, no, sa iba. So ito yung mga malulungkot na mother plant nung nakaraan. Pero ngayon, no, ang gaganda na ulit. Diba? So ito pa. Ito mas maliit na mother plant pero gumaganda. Effective yung lalagay natin ng mga patay na insect. So marami pang mga patay na insect doon. Ang ginagawa ko, iniibabaw ko lang sa mga leaf nila. So I think nagiging beneficial yun para mas mabilis lumaki. Tingnan nyo, lahat ng halos leaf nilagyan. Hindi naman nakasama eh. Inisip ko makakasama kasi medyo sticky yung katawan ng mga stingless bee kasi natuluan yata sila ng propolis or honey. So hindi ko po pinapakain ng direkta na buhay dito yung mga bee ko. Gusto kong maparami itong mga to kasi meron akong gustong experiment na naman. Hindi para gawin silang pagkain kundi para maka-harvest ng carnivorous plant based na honey. Diba? Kasi drawing nyo, itong mga plants natin, lalo na yung Venus flytrap, pinag-aaralan ngayon na anti-cancer siya. So baka mas lalong gumanda yung potency ng honey ng stingless bee kasi anti-cancer na nga rin yun, diba? So tingnan natin kasi magandang bagay pagka magkaroon tayo ng ganong klaseng honey, medyo kakaiba at rare, diba? Sino ba yung nakapag-produce na ng honey galing sa carnivorous plant? Wala pa akong naririnig na at nababalitaan. Malay nyo naman. Pangarap lang naman to na gusto nating itry. Ayan, dito muna natin to. Ayan. Marami akong pinropagate kanina naman. Inubos ko nga yun parang 3 klase or 4 na klase ng nepenthes yung tinanim ko. Ito, campanulata. Ay, tama, campanulata to. Ito yung mirabilis natin na sariling pag-pollinate natin yan. So, sariling produce natin to. Alata, dun sa galing sa isa naman nating kaibigan. And truncata. Galing rin dun sa isa. Itong truncata na ito napaganda. Yun ang nakita ganun kalaking seeds ng truncata. Mas malaki pa sa seeds na nandito. So, ang hahaba, ang lalaki ng cotyledon ba tawag doon. So, ang lalaki. Talagang napakalaki. Sa pag nag-germinate yan, abangan na lang natin. So, yun. Ito yung mga update sa mga germination natin ng campanulata. Ayan. Gusto kong makita nyo yung mga bago kong Venus flytrap. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan, binuksan ko na yung binuksan ko na itong ilaw or flash ng camera.
So ito dati pa rin naman to, Brizel, no? Tinransfer lang natin dito. Doon pala sa pagbili ko ng Peral or wild na stainless bee, may sumamang kulon na rin ng mga ants, pero kakaibang klase ng ants siya kasi meron siyang pouch sa tiyan niya na para nag-store din siya ng honey siguro kalaban ng mga honey bee yun. Pero hindi ko na pinatay kasi baka maging beneficial sa Bicol Karata. Pero hindi siya kasing lalaki ng mga malalaking tiyan na nasa mga internet, diba? May malalaking siya ng mga ants. Sakto lang. So ito yung diabolic corn na mamumula na dahil nasa arawan. At hindi ko tinanggal yung old medium niya. Pinatong ko lang dito. Naghukay ako tapos pinatong ko para ma-preserve yung. Ito may maliliit na to kasi pagka tin-transfer kayo ng mano-mano, sigurado mamamatay lang yan. Kaya ginawa ko yung buong medium, no, pinatong ko na lang. At pati na rin dito sa iba. Ayan. DJ Smiley na gumaganda na rin. Ayan o. Ayan, si DJ Smiley nagkakakulay na nga eh. Hindi ko pa nakikita yung talagang ay sorry pag smile niya, pero ayan, malapit na. Hindi siya mag-focus. Ayan. So bukod doon, meron tayo ding mga bago dito, no? Ay bukod pala, bago pala doon sa bago, no? Ito pala ang ating pinropagate na Asura. Pagdating kasi neto, kumupit ako ng isang leaf na may kasamang konting rhizome rin yun. Kaya ayan meron ng growth. So meron na tayong napakaliit na baby Asura. At bukod pa doon, medyo lumapad na rin yung mga new growth netong si Asura. Ayan o. Diba? Nung una kinakabahan ako kasi sabi ko, tagal lumaki na ito. Actually, hindi nga lumalaki eh. Sabi ko, hindi lumalaki. Tapos parang nasusunog pa yung mga new growth niya. Diba delikado yun? Pag new growth na may problema. Pero yung pala, bumubelo lang. Kasi medyo angat kasi yung pagkakatanim ko sa dami ng live. So, bumaon muna yung kanyang mga roots na bago siya gumanda. Pero at least, napapunta na yan dun sa ganda. Yan, no? Itong ating Shenron from dormancy, gising na ulit. Gumigising-gising na. So, ito yung bago, pinakabago sa lahat. Galing to sa Carnivorous Plant Keinstein. No? Ayan. So, ayan, may mga, ay hindi pala, mali pala, sorry. Galing pala to kay Sir, Ferdy. Ayan. Lunatic Fringe. Ayan. Kaswap to, swap. Yung galing pala sa, sa Carnivorous Frankenstein. Yung mga Heliampora. Ito yung galing to sa, kay Sir Ferdy Web. Ayan, Lunatic Fringe. Maliliit pa siya pero magagandang klase. Yung mga cultivar. Wine mount. Ayan, pangarap ko yan. Ngayon nagkaroon na rin ako. Crispy sa nakikita ko lang to pero hindi ako makabili. Ayan, tapos itong Rosabella na phase out. Isa sa mga pinakamaganda kong cultivar. Naging profile picture pa to ng page natin pero nawala. Sabi ko, buti meron ka pa. So sabi ko sa kanya, okay lang ba makahinga ako ng 4 na leaf? Palitan ko na lang na meron ako dito. Ayan, so ayan, nagkaroon tayo ng rhizome division ng Rosabella. So in-expect natin siguro at least magpo-produce ng 2 plantlets. So yellow white, ito isa sa pinakamaganda. Hindi ko to kilala na cultivar pero nung research ko, napawaw ako at excited ako na makita dito yung kanyang treats na talagang sa pangalan pa lang maintriga ka. Yellow white Venus flytrap. So itong whale, no, kamukha to ng bristle. Ito Pacman, gusto ko rin to kaya lang nagdadalawang isip rin ako na bilhin. Buti na lang meron si Sir at nakapagpa-trade tayo. Tapos ito double trouble na lumalabas, kahit maliit lumalabas yung kanyang traits. Ayan o. Ako kung kita nyo dyan sa side niya, pero ayan. Para siyang honeycast na iba lang yung pagkaka-doble ng kanyang leaf.
Tapos space. Ito, umorder ako na ito. Pero mas nauna ako nagkaroon sa swap. Ayan. Space. So, kinancel ko na lang yung order ko. So, ito ngayon, Honeycast Butterfly. Ayan. Ito, laki na, di ba? Nung nakarating sa akin to, medyo maliit pa. Ngayon, malaki na. At take note itong Honeycast Butterfly, functional yung traps niya kahit na mutated pa. Kita nyo yan, di ba? Mutated traps, pero very functional. Sa katunayan, may nahuli nga siya. Ayan. Yan. Gumagalaw pa yan nung nakita ko. Hindi ko nilagay na. Kasi mahirap maglagay dyan sa mga gantong pakaliliit na plants ng pagkain. So, kusa siya nakahuli. Hindi ko na tinagal. So, after niya makahuli, yung naglabasan ng new traps, ang lalaki na. So, ito naman yung red long finger na mayroon naman talaga tayo nito dati pero na sold out. Pero ngayon, meron na tayong medyo may size. May propagation din ako dito Wala pang sign of life pero sana parang natuyo Hindi ko nabubungkulatin kasi baka meron pa namang white rhizome doon. Ito yung natira kong red long fingers dati na hindi na lumaki. Sinama ko na rin. So, hindi ko na-update dito kasi wala pa nang update dun sa iba. So, dito, ayan. Ito, supernova na pom-poms. Ito na siya ngayon. Ayan. Oops. Ayan. Diba maganda rin? May difference siya dito sa St. Patrick Beards na pom-poms. Pares naman sila maganda. Ayan. Ayan. So, ito naman yung ating Vifula. White pero ngayon parang kakaiba na yung kulay niya namumula na puti. Kakaiba, parang siyang puti na may tingnan nyo na lang, parang peach. Ayan. So tingnan nyo to, may propagation tayo dito na nakaraan ng rhizome. Ngayon tingnan nyo, multiple plantlets. So sana tumuloy yan. So Pricky Star, meron rin tayo dito na bago, Pricky Star. Medyo mahal kuha ako dyan Wala, hindi na may babalik kong kahapon yung mga murang bentahan dati, wala na akong makuha. So, pigit mata na lang tayong umorder. So, ito rin, bago, Diabolic Row. Maliit pa. So, namatay yung main growth point siya na malaki. So, yung maliliit yung natira. So, Fuse Tooth, yan, iba rin to sa Pasi Nakala ko dati parehas lang. Iba pala talaga. Mas malaki to sa cultivar. Tapos, ano ba? Ito, Coriga. Ayan. Yan yung yan, petal niya. Parang may kwelyo. Diba? Ganyan yung features niya. So, Coriga. Ano pa ba? Meron pa tayo dito Ayan, ito pala. Southwest Giant. Salmon. Ganda rin ng salmon. Hindi pa nga lang lumalabas yung mga traits dun sa iba. Pero, ayan may mga traits na rin isa dito. Nagpa-flower sana to pero pinutol ko. Oops, parang nagpa-flower na naman siya. Nagpa-flower na naman nga. Pinutol ko na yung flower niya. Ayan katabi niyan yung stalk. Tapos ngayon nagpa-flower na naman siya. Puputulin ko na naman yan. Kasi wala naman siyang kasabay. So, ayan. Dapat binigay na lang niya sa ibang growth point niya. Pero yung nag-flower pa ulit. Puputulin ko na lang ulit mamaya. Wala naman lang kasi ako mapag-cross na kung itutuloy ko. Tsaka kakaripat ko lang. So hindi pa yun stable. Kung magpa-flower siya, liliit yan, ibig na lumaki. So siya nga lang yung may traits na maganda-ganda dito. Hindi masyadong kita sa camera pero yan kung medyo may maalam kayo sa inyo sa salmon na variety, meron na siyang konting patches ng white. So ito naman ang gusto ko sanang bilhin nito yung malaki. Wala, maliit yung dumating. Korean Melody Shark, diba? Ofa. Ito bago rin to, soft rin to kay Sir, pangalan nito Sir GJ Andromeda. Tapos itong kabila ay Gapteeth. At nakita niya rin itong Lucha Fate. Sabi niya maganda yan sir. Mayroon akong malaki niyan dati. Ang ganda-ganda.
So hindi ko pa nakikita yung picture na sinasabi niya, pero hoping na pag nag-mature to, makita natin yung sinasabi niyang napakagandang Lucha Pates. Ayan, no, marami pang iba dito pero kilala nyo na naman yan eh. No, medyo lumaki na lang yung iba. Ayan, hindi ko na masyadong bibidyohan. So, kukuha lang gunting dahil ikakat ko yung... Ay, dito pala, hindi ko pa na... Ito yung Venus Flytrap Red-Green. Kung tama yung aking pagkakatanda. Panel Trap, Adentate, Burbank Best, and Red Moon Trap. Yung Red Moon Trap na talagang red hindi yung red yung traps lang. Buong plants red. Medyo mas pricey siya kaysa dun sa green. So, ayan, puputulin natin yung bulaklak. Tuwing ginagawa ko to, talagang hinayang na hinayang ako eh. Kasi kung nagbulaklak siya sana, nung medyo established pa siya, mas maganda. Hindi ko napuputulin. Kaya lang ngayon, kailangan kong putulin eh. So, ba't ko pinuputol to? Para hindi ma-divert yung energy sa bulaklak, kundi sa growth niya. Ayan. Ayan o. Flower to eh. Hindi naman to traps eh. Tingnan ko ha. Double check lang natin. Baka mamaya traps. Ay hindi. Flower talaga. Bilog eh. Hindi naman nagpo-pompoms no. Para bumilog. So katuloy natin. Ayan. Diba sayang na naman. Dalawang beses na napuputol. Ayan. Tinatanim ko yan sa ilalim pagka nagpa-flower. Kahit maliit pa. Suksok pa rin natin. So sana huwag ka na muna mag-flower. Susunod na. So itong stock hindi ko natatanggalin. Ayan, sana huwag na siya munang mag-flower kasi sayang yung energy niya eh. Ayan o, mapupunta lang yan dun sa stock kesa sa plant size. So ang habol ko ngayon plant size tsaka makarecover sila. Kasi kung mapapansin nyo, hindi pa naman yung ganyang kalalaki mga halaman na yan. Kung malalaki na talaga, pwede na nating hayaan. Tsaka wala rin kasabay para hayaan natin silang mag-flower. So ayan. Okay pa ba itong mga halaman ko dito? Parang dry Tabi ko na muna ito dito. Buti nakita ko. Buti nakita ko talaga. Pansin ninyo to mga tropa. Kung hindi mo napansin to, goodbye to kinabukasan. Mangyayari rin sa inyo to, kaya tignan nyo maigi. Ayan ang ganda-ganda na ito, di ba? Parang basang-basa. Ito rin, mukhang okay na okay. Okay na okay itong mga to. Pero pagdating dito sa dalawa, medyo bone dry na siya. Yung plant sa loob, medyo nag-aalangan na to. Tatago na. So, ayan, huwag nyo hayaan maging ganyan yung plants ninyo. So, delikado na yan. Kaya, maganda niya. Diligan na natin. Ano pa ba tayong space? Lagay ko muna dito sa loob. Dahil naka-charge tong sprayer natin. At hindi pa fully charge. Patong muna natin dito. Itong mga dry. Sige. Excuse me muna. Tabi kami dito. Ayan, tatabi lang kami. Ito pong isa. Ayan. So, tayong extra water. So, okay na muna siguro yan. Pero, hindi naman siguro matutuyo to dito sa loob. Wala akong water. So, ayan. Didiligan ko na lang to. At, ayun lang muna. So, huwag nyo hayaan na, madry ng gusto. Kahit na okay yung mga ibang plants ninyo, may mga lugar talaga na madaling matuyo. So, make sure na i-check nyo yan. Kasi kung hindi ko ito naagapan yan, buti na lang talaga umakit ako. Plano ko nang umalis eh. May pupuntahan ako. Buti na lang na-check ko to. Kasi kung bukas pa to, deads na to. So, ayun. So, ito yung all green natin na BFT.
pinkish na siya, nagpipitch pero green na green pa rin. Diba? Pag naparami ko to, i-out ko rin to. Maganda tong klase kasi hindi talaga siya nagre-red, hanggang dyan lang siya. Konti na lang, puti na to kaya tinatabi ko to. Ayan o, tingnan nyo. Sa pulsa niya na. Ayan, pati itong iba. Mga all green. Ito. Pero magkakaiba yan ng seed, kaya iba yung traits nila. So yun lang muna, at mapapahaba na to ng video natin. At wala talagang sa plano na mag-video ko ngayon dahil gusto ko lang silipin yung mga plants. Buti na lang umakit talaga tayo kasi kung hindi, tepok tong plants na to. Hindi rin natin nakita yung nagpa-flower. Salmon doon. Ayan. So kung mapapansin nyo pala dito, ang daming seed pods. Diyan ko tinapon yung mga ibang seed pods na ginamit ko kanina kasi baka may laman pa. At least tutubo yan dyan. So yun lang muna. God bless and bye-bye.